Kumusta mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroroon ngayon. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Sabi nila, ang pagtitiis ay tanda ng wagas na pagmamahal. Pero hanggang kailan mo kayang tiisin ang sakit kung ang kapalit nito ay ang sarili mong buhay at ang kinabukasan ng iyong anak? Minsan, ang pinakamatapang na desisyon ay hindi ang manatili, kundi ang bumitaw. Handa na ba kayong pakinggan ang kwento ni Himig? Simulan na natin. Bumagsak ang malakas na kulog, kasabay ng pagkidlat. Parang sinasabayan ng langit ang bigat na nararamdaman ni Himig. Napahawak siya sa kanyang tiyan. 8 buwan na siyang nagdadalang tao, pero heto siya. Nakaluhod sa malamig na semento ng labahan, kinukuskos ang mantsa sa polo ng kanyang asawa. Namamanhid na ang kanyang mga daliri sa lamig ng tubig, pero mas manhid na yata ang kanyang puso. Aray! Bulong niya nang sumipa ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Kaunting tiis na lang anak, matatapos din ito. Ito ang event hook ng kanyang buhay, isang walang katapusang siklo ng paghihirap. Pero ang mas masakit kaysa sa pagod ay ang emotional hook na pilit niyang itinatago. Ang katotohanang ang polong nilalabhan niya ay amoy pabango ng ibang babae. Pabango na hindi kanya. Pabango na alam niyang mahal. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Iniluwan nito ang kanyang biyenan, si Doña Balara. Nakapamewang ito. Suot ang seda niyang duster habang hawak ang isang abaniko. Himig! Ano ba yan? Ang bagal-bagal mo naman kumilos. Bulyaw ng matanda. 7:00 na ng gabi. Hindi pa plansado ang isusuot ni Sigwa bukas. Napakatamad mo talagang babae ka. Pinunasan ni Himig ang pawis sa noo gamit ang basang braso. Nay, sumasakit po kasi ang puson ko. At saka, ang dami po kasing labahin ngayon. Aba't sumasagot ka pa? Lumapit si Doña Balara at dinuro siya. Wala ka nangang ambag sa bahay na to? Puro ka pa reklamo. Pasalamat ka at pinakasalan ka ng anak ko kahit wala kang dote. Kung hindi dahil kay Sigwa, sa kangkungan ka na pinulot. Yumuko na lang si Himig. Sanay na siya. Sa loob ng 3 taon, ang mga salitang yon ay parang naging agahan, tanghalian at hapunan niya. Tumalikod ang biyenan niya pero humirit pa bago umalis. Bilisan mo dyan, wala tayong ulam. Maghanap ka ng paraan kung paano tayo kakain. Huwag kang aasa sa sweldo ni Sigwa, kulang pa yun sa kanya. Nang makaalis ang matanda, dahan-dahang tumayo si Himig. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Kinapkap niya ang bulsa ng kanyang palda, 20 piso. Iyon na lang ang natitira niyang pera. Lumabas siya ng bahay habang ambon pa rin. Kailangan niyang bumili ng sardinas at itlog sa tindahan sa kanto para may mahainan ang biyenan at asawa niya. Habang naglalakad sa maputik na daan ng Barrio Agos Liwanag, nakita niya si Lola Sepa, ang matandang pulubi na laging nakaupo sa tapat ng saradong pawn shop. Basang-basa ito at nanginginig sa ginaw. Nakaramdam ng awa si Himig. Tiningnan niya ang barya sa palad niya. Kung ibibigay niya ito, wala silang ulam. Pero kung hindi, baka hindi na abuti ng umaga si Lola Sepa. Lola? Tawag ni Himig. Inabot niya ang 20 piso. Bumili po kayo ng mainit na lugaw. Nagulat ang matanda. Tinitigan nito si Himig sa mata. Sa kabila ng dumi sa mukha ni Lola Sepa, may kakaibang kislap sa mga mata nito. Mabuti ang puso mo, Ineng, garalgal na sabi ng matanda. May dinukot ito sa punit-punit na bulsa. Isang gusot na papel. Wala akong maibabalik sa'yo. Kundi ito. Napulot ko lang kanina. Baka swertihin ka. Isang tiket ng loto. Tinanggap ito ni Himig hindi dahil umaasa siyang manalo, kundi para hindi mapahiya ang matanda. Salamat po, Lola. Isiniksik niya ang tiket sa ilalim ng case ng kanyang lumang cellphone at umuwi na lang na may bitbit na kangkong
na pinitas niya sa gilid ng daan. Pagbalik niya sa bahay, nandoon na siya. Si Sigwa, nakaupo ito sa sofa, amoy alak at sigarilyo. Ang mukha nito, na dati gwapo sa paningin ni Himig, ngayon ay puno na ng puot at bisyo. Nasaan ang pagkain? Sigaw ni Sigwa nang makita si Himig na pumasok. Nagsaing na ako, Sigwa. May kangkong na nilaga. Mahinang sagot ni Himig habang inilalapag ang pinggan. Biglang tumayo si Sigwa at hinampas ang mesa. Kangkong? Nagtrabaho ako buong araw tapos kangkong ang ipapakain mo sa akin? Wala na tayong pera. Katwiran ni Himig. Ang boses ay nagsisimula ng mabasag. At saka, kailangan ko na ng pera para sa panganganak ko next month. Yung naipon ko, kinuha mo nung 1 linggo. Lumapit si Sigwa sa kanya. Ang anino nito ay tumatakip sa liwanag ng nag-iisang bumbilya sa kusina. Pera? Pera na naman? Hinawakan ni Sigwa ang braso ni Himig ng mahigpit. Aray, Sigwa, nasasaktan ako. Impit na sigaw ni Himig. Pilit na kumakawala sa bakal na tiyangkam ng asawa. Masasaktan ka talaga kapag hindi ka tumigil sa kakadakdak mo. Dinuro siya ni Sigwa sa mukha. Ang amoy ng alak ay humahalo sa hangin. Wala akong pera. Naiintindihan mo? Ibinayad ko na sa utang. Kung gusto mong manganak sa ospital, gumawa ka ng paraan. Tutal, magaling ka naman magpaawa sa ibang tao, di ba? Pero Sigwa, para sa anak natin ito. Tumulo na ang luha ni Himig. Kahit piso, wala kang itinira? Sa halip na maawa, parang lalo pang nag-init ang ulo ni Sigwa. Sa isang iglap, marahas niyang itinulak si Himig. Wala nga sabi ang kulit mo. Nawalan ng balanse si Himig. Parang bumagal ang ikot ng mundo. Sinubukan niyang kumapit sa gilid ng mesa pero huli na. Blag. Bumagsak siya sa sahig. Tumama ang balakang niya sa matigas na semento. Isang matalim at nanunuot na kirot ang agad gumapang mula sa kanyang puson, paakyat sa kanyang dibdib. Napasinghap siya, hindi makahinga sa sobrang sakit. Ah! Daing ni Himig, habang nakadaop ang mga palad sa kanyang malaki ng tiyan. Ang anak ko. Napatigil si Sigwa sandali, tila natauhan. Pero bago pa siya makakilos, sumulpot mula sa kwarto si Doña Balara. Tiningnan lang nito ang manugang na namimilipit sa sahig na parang isang basahan na nakaharang sa daan. Hayaan mo siya dyan, Sigwa. Matapobreng utos ng Donya. Nag-iinarte lang yan para bigyan mo ng pera. Alam ko ang estilo ng mga babaeng ganyan. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Sigwa sa kanyang ina at sa asawang nakalupasay. Sa huli, ang pagmamataas at alak ang nanaig. Tinalikuran niya si Himig. Aalis ako. Malamig na sabi ni Sigwa. Doon na lang ako kay Marikit. At least doon. Hindi ako sinesermunan. Pinagsisilbihan pa ako. Sigwa, huwag. Tulungan mo ako. Halos pabulong na lang na tawag ni Himig. Inaabot ang laylayan ng pantalon ng asawa. Pero hinawi lang ito ni Sigwa at dire-diretsyong lumabas ng pinto. Kasunod ang kanyang ina na ni hindi man lang lumingon pabalik. Bumukas sara ang pinto. At kasabay ng paglapat nito, namayani ang katahimikan sa loob ng bahay. Isang nakabibinging katahimikan na basag lang ng tunog ng ulan sa bubungan. Sinubukan ni Himig na bumangon pero parang hinihiwa ang kanyang tiyan. At doon niya naramdaman. May mainit na likidong dumadaloy sa kanyang mga hita. Tiningnan niya ang sahig. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng bumbilya, nakita niya ang mabilis na pagkalat ng pulang likido, dugo. Nanlaki ang mga mata ni Himig. Ang takot na naramdaman niya ay hindi para sa sarili, kundi para sa buhay na nasa loob niya. Tulong. Ang garalgal niyang tinig ay halos hindi marinig. Parang awa niyo na. Tulungan niyo kami. Gumapang siya ng ilang pulgada patungo sa pinto. Iniiwan ang bahid ng dugo sa sahig. Ang bawat galaw ay parang parusa.
Ang bawat paghinga ay may kasamang dasal. Sigwa, tawag niyang muli. Umaasang babalik ito. Umaasang may natitira pang kahit katiting na pagmamahal. Pero walang sumagot. Walang yabag ng paa na pabalik. Walang boses ng pag-aalala. Sa labas, gumuhit ang isang matalim na kidlat na nagliwanag sa madilim na bintana, na sinundan ng isang dagundong ng kulog na yumanig sa buong bahay. Iyon lang ang tanging sagot sa kanyang pagmamakaawa. Ang galit ng langit at ang malamig na yakap ng sahig habang unti-unting didilim ang kanyang paningin. Madilim, malamig, parang unti-unting hinihigop si himig ng isang malalim na balon. Ang tanging naririnig niya ay ang mahina niyang paghinga at ang patak ng ulan. Pero sa gitna ng kadiliman, may narinig siyang kalabog sa pinto. Himig! Himig, anak! Nandyan ka ba? Boses iyon ni Tia Ginhawa, ang mabait niyang tiyahin na nakatira sa kabilang kanto. Malamang ay nag-alala ito dahil nakita nitong umalis si Sigwa na nag-aamok at naiwan bukas ang gate. Pinilit ni Himig na igalaw ang labi pero walang boses na lumabas. Bog. Bumukas ng malakas ang pinto. Agad na bumungad si Tia Ginhawa, basang-basa sa ulan, may dalang payong. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita ang dugo sa sahig at ang namumutlang si Himig. Diyos ko po, Himig! Sigaw ni Tia Ginhawa sabay takbo palapit. Binitawan nito ang payong at lumuhod sa tabi ni Himig. Anong nangyari sa'yo? Nasaan si Sigwa? Titiya! Halos hindi na marinig ang boses ni Himig. Ang baby! Tulungan niyo po kami. Hindi na nag-aksaya ng oras si Tia Ginhawa. Kahit may edad na, pilit niyang inalalayan si Himig. Sumigaw siya sa labas, tumatawag ng tricycle. Sa awa ng Diyos, may dumaang kapitbahay na may sidecar at agad silang isinakay. Sa loob ng umaalog na tricycle, habang hinahaplos ni Tia Ginhawa ang noo ni Himig, pilit nitong tinatawagan si Sigwa. Ring. Ring. Sagutin mo ang telepono. Walang hiya ka. Gigil na bulong ni Tia. Sa kabilang linya, sumagot ito pero hindi boses ni Sigwa ang narinig, kundi ingay ng videoke at tawanan ng mga babae. Hello? Sino to? Istorbo naman kayo sa inuman eh. Boses yon ni Sigwa, halatang lasing na lasing. Sigwa, ang asawa mo dinudugo. Papunta kaming ospital. Kailangan ka dito. Sigaw ni Tia Ginhawa. Tumawa lang si Sigwa sa kabilang linya. Ospital? Wala akong pera. Sabihin mo sa kanya. Huwag siyang maarte. Umuwi na kamo siya. Tuot, tuot, tuot. Binabaan sila ng telepono. Napamura na lang si Tia Ginhawa at niyakap nang mahigpit si Himig. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito si Tia. Hindi kita pababayaan. Pagdating sa pampublikong ospital, agad isinugod si Himig sa emergency room. Magulo, amoy gamot at puno ng mga pasyente. Pero parang wala nang naririnig si Himig, kundi ang tibok ng puso ng kanyang anak na unti-unting humihina. Doc, save the baby! Please! Iyon ang huling sinabi ni Himig bago siya tuluyang nawalan ng malay. Dumaan ng ilang oras na parang walang katapusan. Nang magising si Himig, puting kisame ang una niyang nakita. Masakit ang buong katawan niya, lalo na ang tahi sa kanyang tiyan. Agad siyang napahawak dito. Wala na ang umbok. Gising ka na. Malamig na boses ni Tia Ginhawa ang sumalubong sa kanya. Nasa gilid ito ng kama, mukhang pagod na pagod, pero nakangiti. Tia, ang anak ko? Itinuro ni Tia Ginhawa ang nursery sa di kalayuan. Lalaki. Himig. Isang malusog na batang lalaki. Kahit kulang sa buwan, lumaban siya. Manang-mana sa nanay niya. Napaluha si Himig. Salamat sa Diyos. Buhay ang anak niya. Pero agad ding pumasok ang realidad. Lumapit ang isang nurse na may dalang kapirasong papel. Ang bill.
Ma'am Himig, kailangan po nating mag-down payment para sa incubator ng baby at sa mga gamot nyo. Pasensya na po, policy lang ng ospital. Tinanggap ni Himig ang papel. Nanginig ang kamay niya nang makita ang halaga. 20,000. Saan siya kukuha ng ganitong kalaking pera? Ang pitaka niya ay walang laman, kundi resibo at alikabok. Si Tia Ginhawa ay naubos na rin ang pera pambayad sa taxi at admission fee kanina. Hayaan mo Himig, sabi ni Tia, bagamat bakas ang pag-aalala sa mukha. Mangungutang ako sa 5 hanggang 6. O kaya, isasanla ko muna yung singsing ko. Huwag, Tia. Pigil ni Himig. Ayaw niyang mandamay pa. Kinuha ni Himig ang kanyang lumang bag na inabot ni Tia. Hinanap niya ang kanyang cellphone para subukang i-text ang kanyang mga dating kaklase. Baka may maawa. Pagkahugot niya ng cellphone mula sa case, may nahulog na maliit na papel sa sahig. Ang tiket ng loto. Ang bigay ni Lola Sepa. Pinulot ito ni Tia Ginhawa. Ano to, anak? Wala yan, Tia. Bigay lang ng 1 pulubi kagabi. Pampaswerte daw. Mapait nang ngumiti si Himig. Parang hindi naman totoo ang swerte sa akin. Saktong-sakto. Bumukas ang TV sa waiting area na tanaw mula sa pinto ng ward. Oras na ng bola ng loto. Ang jackpot prize ngayong gabi ay tumataginting na 250 milyong piso. Masiglang sigaw ng host sa TV. Napatingin si Himig. Wala lang. Gusto niya lang maaliw sandali para makalimutan ang sakit. Ang unang numero. Sigaw ng host. 4, 4. Napatingin si Himig sa tiket na hawak ni Tia Ginhawa. Ang unang numero, 4. Kumabog ang dibdib niya. Coincidence lang to. Ang susunod, 12, 12. Nanlaki ang mata ni Tia Ginhawa. Himig, 12 din ang nandito. Hindi makahinga si Himig. Tinitigan niya ang screen. Parang bumagal ang mundo. 28, 28, 35, 35, 42, 42. Isa-isang tumutugma. Bawat numero ay parang martilyong dumudurog sa kanyang pagdududa. Nanginginig na ang mga kamay ni Tia Ginhawa habang hawak ang papel. 5 numero na. Isa na lang. At ang huling numero para sa jackpot na 250 milyong piso. Bitin na sabi ng host. Pumikit si Himig. Nagdasal siya ng taimtim. Lord, kung ito po ang sagot, 16, 16. Napatingin si Himig sa huling numero sa tiket. 16. Tumigil ang ikot ng mundo. Nawala ang ingay ng ospital. Nawala ang sakit ng tahi. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang singhap ni Tia Ginhawa. Ha, Himig! Nanginginig na tawag ni Tia. Ang luha ay nagsisimulang tumulo. Anak, hawak natin ang kinabukasan mo. Sa maruming ward ng ospital, habang ang asawa niya ay nagpapakasaya sa ibang babae at ang biyenan niya ay itinakwil siya, hawak ni Himig ang papel na nagkakahalaga ng higit pa sa buong pagkatao ng mga taong umapi sa kanya. 250 milyong piso. Napatingin si Himig sa kawalan at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi takot ang naramdaman niya, kundi kapangyarihan. Nanginginig ang mga kamay ni Himig habang hawak ang maliit na piraso ng papel, ang tiket, ang susi sa kanyang kalayaan. Agad na isinara ni Tia Ginhawa ang kurtina na naghihiwalay sa kama ni Himig sa iba pang pasyente sa ward. Mabilis ang tibok ng kanilang mga puso, parang sasabog. Tia, anong gagawin ko? Bulong ni Himig. Ang boses ay nanginginig sa takot at tuwa. Kapag nalaman ito ni Sigwa, kapag nalaman ni Doña Balara, kukunin nila ito sa akin. Iubos nila ito sa sugal, sa luho, at sa babae niya. Hinawakan ni Tia Ginhawa ang magkabilang balikat ni Himig. Ang mga mata ng matanda ay seryoso. Makinig ka sa akin, Himig. Walang makakaalam. Tayong dalawa lang.
Itago mo yan sa pinakasulok ng kaluluwa mo. Dahil sa oras na malaman nila to, hindi lang pera ang kukunin nila sa'yo. Baka pati ang anak mo. Natauhan si Himig. Ang anak niya. Ang batang nasa incubator ngayon. Ito ang pambayad niya sa ospital. Ito ang gatas. Ito ang edukasyon. Ito ang buhay na hindi niya naranasan. Kailangan ko ng tulong, tiya. Hindi ko alam kung paano kukunin ang pera nang hindi nagpapakilala, sabi ni Himig. Bigla niyang naalala ang isang pangalan, Banoy Magtanggol, ang kababata niya na naging abogado. Matagal na silang hindi nagkikita, pero alam niyang ito lang ang taong mapagkakatiwalaan niya na may alam sa batas. Kinuha ni Himig ang lumang cellphone. Butas-butas na ang keypad, pero gumagana pa. Hinanap niya ang numero sa lumang phone book na nakasave sa SIM card. Dialing Attorney Banoy. Pagkalipas ng 3 ring, sumagot ang kabilang linya. Hello? Himig. Ang boses ni Banoy ay baritono, kalmado, at puno ng pagtataka. Napatawag ka? May problema ba? Banoy. Napapikit si Himig, pinipigilan ang paghikbi. Kailangan ko ng tulong mo. Buhay at kamatayan ito. Ikinwento niya ng mabilisan ng lahat. Ang panganganak, ang pang-aapi, at ang tiket. Sa kabilang linya, natahimik si Banoy ng matagal. Banoy? Nandyan ka pa ba? Nandito ako, Himig. Sagot ni Banoy. Mas seryoso na ngayon. Makinig kang mabuti. Huwag kang pipirma ng kahit ano. Huwag kang magsasabi kahit kanino. Pupunta ako dyan bukas na bukas din para asikasuhin ang pag-claim niyan under a trust fund para hindi lumabas ang pangalan mo. Ako ang bahala sa'yo. Salamat, Banoy. Salamat. Pero Himig, dugtong ni Banoy, may babala sa boses. Mayaman ka na ngayon. Pero hanggat kasal ka kay Sigwa, may karapatan siya sa kalahati ng ari-arian mo ayon sa batas. Maliban na lang kung ano. Kung mapapatunayan nating hindi siya karapat-dapat. Kailangan mong mag-ingat. Huwag mong ipahalata na may nagbago. Hayaan mong ipakita nila ang tunay nilang kulay habang akala nila ay wala kang laban. Binaba ni Himig ang telepono. Ang payo ni Banoy ay tumatak sa isip niya. Hayaan mong ipakita nila ang tunay nilang kulay. Agad na itinago ni Tia Ginhawa ang tiket sa loob ng luma niyang medyas. Sa ilalim ng suot niyang sapatos. Walang mag-aakala na nandoon ang 250 milyon. Ilang sandali pa, biglang bumukas ang pinto ng ward. Ang hangin sa silid ay biglang bumigat. Ang amoy ng alak at mamahaling pabango ng babae ay humalo sa amoy ng gamot. Si Sigwa, nakasuot ito ng gusot na polo, namumula ang mga mata at magulo ang buhok. Pero ang nakapangilabot kay Himig ay ang ngiti nito, isang nangiting hindi umaabot sa mata. Himig, mahal ko. Bati ni Sigwa na parang walang nangyari kagabi. Lumapit ito sa kama at akmang hahalik sa pisngi ni Himig pero umiwas ang babae. Anong ginagawa mo dito? Matigas na tanong ni Tia Ginhawa na humarang sa pagitan nila. Tiya, asawa ko yan. Karapatan kong dalawin. Sagot ni Sigwa ng may halong angas bago muling bumaling kay Himig. Hon, pasensya na kagabi hala. Lasing lang ako. Alam mo naman, stress sa trabaho. Tinitigan siya ni Himig. Dati, ang mga salitang ito ay sapat na para palambutin ang puso niya. Pero ngayon, nakikita na niya ang demonyo sa likod ng maskara. Wala kaming pambayad sa ospital, Sigwa, malamig na sabi ni Himig. Kaya nga nandito ako eh. Masiglang sagot ni Sigwa. May dinukot siya sa kanyang bag, isang folder. May solusyon na ako, Hon. Kinausap ko si Bossing. Payag siyang pahiramin tayo ng pera pambayad sa bill at panggatas ng bata. Inilapag niya ang isang dokumento at ballpen sa kama. Pirmahan mo lang to, Himig. Loan agreement lang.
Ako na ang bahala sa monthly, basta kailangan ng pirma mo bilang asawa. Kinuha ni Himig ang papel. Binasa niya ang maliliit na letra. Sa una, mukhang ordinaryong utang. Pero sa bandang huli, sa isang talata na halos hindi mabasa, nakasulat. Bilang kolateral, isinusuko ng humihiram ang anumang mana, ari-arian o insurance claims na matatanggap sa hinaharap pabor sa nagpapautang. Nanlamig si Himig. Hindi ito simpleng utang. Ito ay isang patibong. Siguro ay nalaman ni Sigwa na may maliit na lupang naiwan ang magulang ni Himig sa probinsya at gusto niya itong kamkamin o baka may iba pa siyang plano. Kung pipirmahan niya ito, pati ang napanalunan niya sa loto ay pwedeng habulin ng kung sinong bossing na ito. Pirmahan mo na. Dali. Pagmamadali ni Sigwa, pinapawisan ng noo. Nasa labas na yung mensahero. Kailangan na raw ngayon. Tumingin si Himig kay Sigwa. Nakita niya ang kasakiman at desperasyon sa mata ng asawa. Ibinalik ni Himig ang papel at ballpen. Hindi, madiing sabi ni Himig. Nawala ang nangiti ni Sigwa. Anong hindi? Gusto mo bang makulong tayo dito sa ospital? Gusto mo bang mamatay ang anak mo? Gagawa ako ng paraan, Sigwa. Pero hindi ako pipirma sa bagay na hindi ko naiintindihan. Sagot ni Himig. Ang boses ay mahina, pero matatag. Ito ang unang pagkakataon na humindi siya sa asawa. Biglang nagbago ang anyo ni Sigwa. Hinablot niya ang braso ni Himig ng mahigpit. Abat lumalaki na ang ulo mo Pirmahan mo to o ano? Sigaw ni Tiyaginhawa, na ngayon ay hawak na ang isang bakal na tray mula sa bedside table, handang ipalo. Subukan mong saktan ng pamangkin ko. Sigwa, sisigaw ako ng pulis. Binitawan ni Sigwa si Himig ng padabog. Inayos niya ang kanyang kwelyo, ang mukha ay puno ng puot. Sige. Bulong ni Sigwa, isang banta na mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Magmatigas ka. Tandaan mo to, Himig. Sa oras na lumabas ka sa ospital na yan at wala kang maibayad, gagapang ka pabalik sa akin. At sa oras na yon, sisiguraduhin kong magmamakaawa ka. Padabog na lumabas si Sigwa ng kwarto. Naiwan si Himig na humihingal. Nanginginig ang buong katawan niya. Pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Tumingin siya kay Tiyaginhawa. Tia, tawagan mo ulit si Banoy. Sabihin mo sa kanya. Handa na ako. Handa na akong lumaban. Sa labas ng bintana, tumigil na ang ulan. May sumilip na kaunting liwanag ng araw. Ang bagyo ay tapos na, pero ang giyera ay nagsisimula pa lang. 3 araw na ang nakalipas mula nang manganak si Himig. 3 araw na, puno ng lihim na pagkilos. Sa tulong ni Attorney Banoy, nabayaran ng patago ang bill sa ospital gamit ang isang dummy donor para hindi maghinala ang sinuman. Ang kanyang anak, si Baby Aki, ay ligtas na naiwan sa nursery para magpalakas. Pero si Himig, kailangan niyang bumalik sa impyerno. Nakatayo siya ngayon sa tapat ng gate ng bahay ng mga Salcedo. Suot niya ang pinakaluma niyang duster, kupas at may mantsa. Ang buhok niya ay magulo at ang kanyang mukha ay sadyang hindi nilagyan ng polvo para magmukhang lalong kaawa-awa. Bitbit niya ang isang plastic bag na naglalaman ng kanyang maruruming damit. Huminga siya ng malalim. Ito ang test. Ito ang huling pagkakataon na ibibigay niya sa kanila para magpakita ng kahit katiting na kabutihan. Ding-dong! Ilang saglit lang, lumabas ang kasambahay na si Yaya Ising. Nanlaki ang mata nito nang makita siya. Ma'am Himig? Diyos ko, akala ko hindi ka nababalik. Bulong ni Yaya Ising, sabay bukas ng gate ng alanganin. Nasa loob po sina Doña Balara. Mainit ang ulo. Salamat, Yaya. Mahinang sagot ni Himig. Pagpasok niya sa sala, bumungad sa kanya si Doña Balara na nakaupo sa sofa, nagpapakintab ng kuko habang nanonood ng TV. Sa tabi nito ay si Sigwa na nagbibilang ng pera,
Malamang ay galing sa iligal na sugal. Napatigil sila nang makita si Himig. Oh, mataray na bati ni Doña Balara. Hindi man lang tumayo. Buhay ka pa pala. Akala ko tumakas ka na sa obligasyon mo. Lumuhod si Himig sa sahig. Oo, lumuhod siya. Kailangan niyang paikutin ang kutsilyo sa sarili niyang puso para masigurado niyang patay na ang pagmamahal niya sa mga taong ito. Nay. Sigwa, nagmakaawa ang boses ni Himig. Pilit na pinalabas ang luha. Nakalabas na po ako. Pero ang anak natin, naiwan sa ospital. Wala akong matuluyan. Wala akong makain. Pwede bang dito muna ako? Kahit sa kwarto lang ng katulong. Kahit sa garahe? Tumingin si Sigwa sa kanya. Walang awa. Tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa na parang isang basahan na nagkalat sa malinis niyang sahig. Dito, tumawa si Sigwa ng mapakla. Matapos mong tanggihan ang loan na inoffer ko, ang lakas ng loob mo, Himig. Dahil sa katigasan ng ulo mo, wala akong naibigay na pera kay bossing. Muntik na akong mapahamak. Sigwa, asawa mo ako. Hagulgol ni Himig. Kahit hindi na para sa akin, para sa anak natin. Kapag nakita ng DSWD na wala akong maayos na tirahan, hindi nila ibibigay ang bata. Biglang tumayo si Doña Balara. Lumapit ito kay Himig at sinipa ng mahina. Pero sapat para iparamdam ang pandidiri, ang plastic bag na dala ni Himig. Problema mo na yon, asik ng Donya. Ang bahay na ito ay para sa mga taong may pakinabang. Anong gagawin mo dito? Palamunin? Dadagdag ka lang sa bill ng kuryente at tubig. Nay, parang awa nyo na. Tumayo ka dyan. Sigaw ni Sigwa. Hinablot niya ang braso ni Himig at kinaladkad ito palabas ng pinto. Wala nang nagawa si Himig kundi magpatianod. Naramdaman niya ang sakit ng tahi sa kanyang tiyan, pero tiniis niya. Kailangan niyang maramdaman ang sakit na ito para hindi niya makalimutan ang sandaling ito. Pagdating sa gate, itinulak siya ni Sigwa palabas. Muntik na siyang masubsob sa semento. Huwag ka nang babalik dito hanggat wala kang dalang pera. Sigaw ni Sigwa. At yang anak mo? Bahala ka sa buhay mo. Hindi ko anak yan kung pabigat lang. Blag. Isinara ni Sigwa ang bakal na gate. Rinig na rinig ni Himig ang pagkakandado nito mula sa loob. Naiwan si Himig sa labas. Mainit ang sikat ng araw, pero napakalamig ng kanyang pakiramdam. Pinanood niya ang bahay na pinagsilbihan niya ng 3 taon. Ang bahay kung saan siya inalila, sinaktan at niloko. Dahan-dahang tumayo si Himig. Pinagpag niya ang dumi sa kanyang duster at kasabay ng pagtayo niya, tumigil ang kanyang pag-iyak. Pinunasan niya ang kanyang muka. Ang maamong mukha ng isang api ay naglaho. Ang pumalit ay ang malamig at matalim na tingin ng isang babaeng wala nang mawawala. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Pinindot niya ang speed dial. Hello, Banoy? Ang boses ni Himig ay kalmado, pero may talim na parang bagong hasang itak. Himig, kamusta? Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Banoy sa kabilang linya. Tumingin si Himig sa bintana ng kwarto ni Sigwa sa 2nd floor. Nakita niya ang anino ni Marikit na sumisilip, nakangisi. Tama ka, Banoy, sabi ni Himig. Hindi sila karapat-dapat. So anong plano mo? Huminga ng malalim si Himig. Ngumiti siya. Isang ngiti na hindi na kailanman makikita ni Sigwa bilang nangiti ng isang sunod-sunuran. Gawin mo na ang plan B, utos ni Himig. Bilhin mo ang lupa at bahay na tinitirikan nila. Bilhin mo ang utang ni Sigwa sa kasino. Bilhin mo lahat. Tumigil siya sandali bago nagbitaw ng huling salita. Gusto kong maging landlord ng sarili kong asawa. Gusto kong maramdaman nila kung paano ang mawalan ng bubong sa ulunan. Tumalikod si Himig at naglakad palayo. Hindi na bilang isang basahan, kundi bilang isang reyna na handang maningil.
Masarap ang tanghalian sa bahay ng mga Salcedo kinabukasan. Sa mesa, may nakahaing lechon kawali, kare-kare, at mamahaling wine na binili ni Sigwa gamit ang huling pera na napanalunan niya sa sugal kagabi. Mabuti na lang at pinalayas mo na ang babaeng yon, Sigwa. Nguya ni Doña Balara habang hinihiwa ang taba ng baboy. Napakabigat sa dibdib ng presensya niya. Parang laging may dalang malas. Tumawa si Sigwa, sabay lagok ng wine. Nasa kandungan niya si Marikit ang kanyang kabit na sinusubuan siya ng ubas. Hayaan mo siya, ma. Sigurado ako, babalik din yon na gumagapang. Saan siya pupunta? Wala naman siyang pamilya. Mayabang na sabi ni Sigwa. Babe, paano kung humingi ng child support? Tanong ni Marikit habang nilalaro ang kwelyo ni Sigwa. Child support? Ngumisi si Sigwa. Sino ang maniniwala sa kanya? Wala siyang pera pambayad sa abogado. Ako ang batas dito. Nagtawanan sila. Ang tunog ng kanilang halakhak ay punong-puno ng paghamak. Para sa kanila, ang pagkawala ni Himig ay parang pagtatapon lang ng basura. Pero natigil ang kanilang tawanan nang marinig nila ang busina ng isang sasakyan sa labas. Hindi ito ordinaryong busina. Tunog ito ng isang mamahaling SUV. Sumilip si Yaya Izing sa bintana at nanlaki ang mata. Donya, may itim na Land Cruiser sa labas. Mukhang mayaman po ang bisita. Agad na tumayo si Doña Balara. Inayos niya ang kanyang buhok at duster. Land Cruiser? Baka isa sa mga business partner mo, Sigwa? Nagkibit balikat si Sigwa. Wala akong alam. Baka si Mayor. Lumabas sila ng pinto. Bumungad sa kanila ang isang lalaking nakasuit, plansadong-plansado. May suot na mamahaling relo at bit-bit ang isang leather briefcase. Si Attorney Banoy Magtanggol, pero hindi siya nakilala ni Sigwa dahil bata pa sila nung huli silang magkita at ibang-iba na ang aura ni Banoy ngayon. Magandang tanghali, bati ni Banoy. Ang boses niya ay formal, may autoridad. Ito ba ang residence ni Mrs. Himig Dalisay Salcedo? Nagkatinginan sina Sigwa at Doña Balara. Wala siya dito. Masungit na sagot ni Sigwa. Pinalayas na namin. Bakit? May utang ba siya sa inyo? Wala kaming kinalaman dyan. Akmang tatalikod na si Sigwa nang magsalita si Banoy. Ganun ba? Sayang naman. Iling ni Banoy. Sabay tapik sa kanyang briefcase. Ako po si Attorney Magtanggol, representative ng Sansinag Real Estate Developers. Nandito sana ako para ibigay ang formal offer para sa lupa na minana ni Mrs. Himig sa probinsya. Napahinto si Doña Balara. Lupa? Yung bukid na puro damo? Dati po yung bukid. Pagtatama ni Banoy. Pigil ang ngisi. Pero ayon sa latest survey, ang lupang iyon ay tatayuan ng pinakamalaking mall sa probinsya. Ang offer ng kumpanya namin ay 50 milyong piso. 50 milyong piso. Katahimikan. Bumagsak ang tinidor na hawak ni Marikit sa sementomay. Nanlaki ang mga mata ni Doña Balara na parang luluwa na. Si Sigwa naman ay napanganga na wala ang angas sa mukha. 50 milyon? Utal na tanong ni Sigwa. Opo, cash. Dagdag ni Banoy. Kailangan ko lang ang pirma ni Mrs. Himig para mai-release ang tseke ngayong linggo. Pero kung wala siya dito, baka sa iba na lang namin ibigay ang project. Tumalikod si Banoy at akmang bubuksan na ang pinto ng kanyang sasakyan. Teka lang, attorney. Sigaw ni Doña Balara. Halos madapa siya sa pagtakbo pababa ng hagdan. Hinawakan niya ang braso ni Banoy na parang matagal na silang magkakilala. Huwag kang mainip. Nag-aaway lang ang mag-asawa. Tampuhan lang, ganon. Alam mo naman, buntis kasi si Himig kaya mainitin ang ulo. Lumapit din si Sigwa. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Tinulak niya si Marikit palayo. Oo nga, attorney. Asawa ko yon. Mahal na mahal ko yon. Sa katunayan,
Susunduin na sana namin siya ngayon eh. Tinitigan sila ni Banoy. Sa loob-loob niya, gusto niyang masuka sa kaplastikan ng mag-inang ito. Pero kailangan niyang panindigan ang role niya. Mabuti naman kung ganoon. Seryosong sabi ni Banoy, babalik ako bukas. Kapag wala pa ang pirma ni Mrs. Himig, mawawala ang deal. Pumasok si Banoy sa kotse at pinaharurot ito paalis. Naiwan ang mga salsedo sa gate, pero iba na ang enerhiya ngayon. Hindi na paghamak, kundi kasakiman. Humarap si Doña Balara kay Sigwa, nanginginig ang mga kamay sa excitement. Sigwa, 50 milyon! Mayaman na tayo! Ang tanga mo, bakit mo pinalayas? Malay ko ba na may ginto pala sa probinsya ng hampas lupang yon? Katwiran ni Sigwa. Biglang sumingit si Marikit. Babe, paano naman ako? Sinamaan siya ng tingin ni Doña Balara. Umuwi ka muna sa inyo, Marikit. Kailangan naming ibalik si Himig dito. Kailangan naming maging buong pamilya ulit. Napahawak si Sigwa sa kanyang baba, nag-iisip. Ang mata niya ay nagdidilim sa isang masamang plano. Huwag kang mag-alala, ma. Bulong ni Sigwa, habang ini-imagine ang 50 milyon sa kanyang palad. Mahal ako ni Himig. Isang sorry ko lang. Luluhod ulit yon sa akin. At kapag nakuha na natin ang pera, huminto siya at ngumisi ng nakakakilabot. Kapag nakuha na natin ang pera, saka natin siya itatapon ulit. Pero sa ngayon, kailangan ko siyang hanapin. Kailangan kong maging best husband in the world. Dagliang pumasok si Sigwa sa bahay para kunin ang susi ng kotse. Hindi alam na siya ang daga na kusa nang pumasok sa bitag. Payapa sana ang umaga sa munting bahay ni Tiyaginhawa. Nakaupo si Himig sa silyang kawayan. Hinihigop ang mainit na salabat. Sa labas ng bintana, tanaw niya ang payak na pamumuhay ng mga kapitbahay. Walang aircon, walang mamahaling gamit, pero may tawanan. May kapayapaan. Pero alam niyang hindi ito magtatagal. Ilang sandali pa, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng bahay. Ang pulang sedan na hulugan ni Sigwa. Bumaba ang asawa niya. Pero hindi ito ang Sigwa na nanulak sa kanya sa ulan. Ang Sigwa na nasa labas ngayon ay nakabihis ng maayos, ahitang balbas, at may hawak na. Isang dosenang pulang rosas. Sumunod na bumaba si Doña Balara, may bitbit na basket ng prutas at nakangiti na parang isang anghel. Napailing si Tiyaginhawa na nakasilip sa pinto. Napakagaling nilang artista, Himig. Kung hindi ko lang alam ang totoo, baka naniwala na ako. Papasukin mo sila, tiya. Kalmadong utos ni Himig. Ibinaba niya ang tasa. Simulan na natin ang palabas. Pagpasok ni Sigwa, agad itong lumuhod sa paanan ni Himig. Himig! Mahal ko. Garalgal ang boses ni Sigwa. Pilit na pinaluluha ang mga mata. Patawarin mo ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko noong gabing yon. Lasing lang ako. Stress sa trabaho. Pero nung nawala ka, na-realize ko na hindi ko pala kayang mabuhay nang wala ka. Inabot niya ang mga bulaklak. Tinitigan lang ito ni Himig. Ang mga rosas ay matingkad na pula. Kasing pula ng dugong dumanak sa kanya noong gabing iyon. Akala ko ba pinalayas mo na ako? Mahinang tanong ni Himig. Hindi totoo yon. Singit ni Doña Balara, na agad umupo sa tabi ni Himig at hinawakan ang kamay niya. Ang hipo ng biyanan ay malambot pero malamig. Anak, dala lang ng init ng ulo yon. Alam mo naman si Sigwa, mabilis magalit pero mabilis ding magsisi. Miss na miss ka na namin sa bahay. Hindi kumpleto ang pamilya kung wala ka. Gusto sanang hilahin ni Himig ang kamay niya at isampal sa mukha ng matanda. Pero pinigil niya ang sarili. Naalala niya ang payo ni Banoy. Hayaan mong ipakita nila ang tunay nilang kulay. Paano si Marikit? Tanong ni Himig. Diretso sa mata ni Sigwa. Natigilan si Sigwa sandali. Si Marikit? Wala yon. Kaibigan ko lang yon. Pinaalis ko na siya. Ikaw lang, Himig. Ikaw lang ang asawa ko. Ikaw lang ang mahal ko. Biglang may kalabog sa labas ng pinto.
Sinungaling! Isang matinis na sigaw ang bumasag sa drama. Pumasok si Marikit. Magulo ang buhok at nanggigil sa galit. Malamang ay sinundan niya ang kotse ni Sigwa gamit ang tricycle. Kaibigan lang? Sigaw ni Marikit, dinuduro si Sigwa. Kagabi lang. Sabi mo sa akin mahal mo ako. Sabi mo hinihintay mo lang makuha yung mana ng babaeng yan, tapos itatapon mo na ulit siya. Nanlaki ang mata ni Doña Balara. Namutla si Sigwa. Nabuking ang plano. Napatingin si Himig kay Sigwa. Ito na. Ito ang moment of truth. Sigwa, sabi ni Himig, kunwaring nasaktan. Totoo ba ang sinasabi niya? Pera lang ba ang habol mo? Alam ni Sigwa na nasa bingit na siya ng alanganin. Nakataya ang 50 milyon. Kailangan niyang pumili, ang kabit o ang jackpot. Mabilis pa sa 4:00, tumayo si Sigwa at hinarap si Marikit. Pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marikit. Tumilapon ang babae sa sahig sa lakas ng puwersa. Nagulat si Tia Ginhawa sa sulok. Kahit si Doña Balara ay napahawak sa bibig. Huwag kang gagawa ng kwento. Sigaw ni Sigwa. Ang ugat sa leeg ay lumalabas. Baliw ka. Desperada ka. Hindi ko ipagpapalit ang asawa ko sa isang katulad mo. Umalis ka dito bago pa kita ipakaladkad sa pulis. Umiiyak na tumakbo palabas si Marikit. Hawak ang pisngi habang isinusumpa si Sigwa. Humarap ulit si Sigwa kay Himig. Hingal na hingal siya, pero pinalitan agad niya ang ekspresyon ng mukha ng pagmamakaawa. Nakita mo yon, Himig? Sabi ni Sigwa. Lumapit ulit para hawakan ang kamay ng asawa. Kaya kong saktan ang kahit sino para sa'yo. Ganon kita kamahal. Maniwala ka sa akin. Tinitigan siya ni Himig. Sa paningin ng iba, ginawa ni Sigwa yon dahil sa pagmamahal. Pero alam ni Himig ang totoo. Sinampal niya si Marikit hindi para ipagtanggol si Himig, kundi para protektahan ang 50 milyon. Ganon kadali para kay Sigwa na saktan ang taong mahal niya kapag pera na ang pinag-uusapan. Nakakasuka, nakakapangilabot. Pero ngumiti si Himig, isang ngiti na puno ng lungkot sa mata, pero matamis sa labi. Naniniwala na ako sa iyo, Sigwa. Bulong ni Himig. Nagliwanag ang mukha ni Sigwa at Doña Balara. Tagumpay. Talaga? Uuwi ka na? Excited na tanong ni Doña Balara. Oo, sagot ni Himig. Tumayo siya, kahit masakit pa ang katawan. Uuwi na ako, pero bago tayo pumirma ng kahit anong dokumento para sa mana, may gusto sana akong hilingin bilang patunay na nagbago ka na talaga. Kahit ano, Hon. Kahit ano ibibigay ko. Mabilis na sagot ni Sigwa. Huminga ng malalim si Himig. Inihanda na niya ang bitag. Gusto kong magsimula tayo sa malinis. Gusto kong ayusin natin ang lahat sa papel. May inihandang dokumento si Banoy na kailangan nating pag-usapan. Sige, walang problema. Sagot ni Sigwa na ang isip ay lumilipad na sa mga kotseng bibilhin niya. Sumama si Himig sa kanila pauwi. Habang nakasakay sa kotse, nakatingin siya sa bintana. Ang kamay niya ay hawak ni Sigwa ng mahigpit. Akala ni Sigwa, hawak na niya ang ginto. Hindi niya alam, ang hawak niya ay ang mitya ng bomba na sasabog sa mukha niya. Bumalik si Himig sa bahay ng mga Salcedo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang alila, kundi bilang isang espiya. Ang trato sa kanya ay biglang nag-iba. Ang dating biyena na si Doña Balara ay halos hindi na siya pahawakin ng walis. Tuwing umaga, may mainit na sopas na nakahain para sa kanya. Si Sigwa naman ay laging nakangiti. Nagtatanong kung ano ang gusto niyang kainin. At paminsan-minsan ay minamasahe pa ang kanyang paa. Hi! Mabuti naman at bumalik na kayo sa dati. Sabi ni Yaya Ising kay Himig isang araw habang nagpapatulog sila ng sanggol sa duyan. Si Baby Aki ay nakauwi na rin sa wakas. Sana magtuloy-tuloy na ang kabaitan nila, Ma'am. Ngumiti lang si Himig. Alam niya ang totoo. Ang kabaitang ito ay may presyo. At dumating na ang araw ng paniningil. Himig, mahal ko.
Sabi ni Sigwa isang gabi habang naghahapunan sila. Tumawag si Attorney Magtanggol. Bukas na raw ang huling araw para pirmahan ang deed of sale para sa lupa mo. Kailangan na nating ayusin. Oo nga anak. Segunda ni Doña Balara. Para may pambili na tayo ng gatas at diaper ni Aki at para makalipat na rin tayo sa mas malaking bahay. Sige, sagot ni Himig habang sinusubuan ng lugaw ang anak. Pero tulad ng sabi ko, may isang kondisyon ako. Ipinatong niya sa mesa ang isang folder na iniwan ni Banoy. Ayon kay Attorney Banoy, dahil kasal tayo, kalahati ng mana ay mapupunta sa'yo. Pero may problema. May mga utang ka pala sa kasino, Sigwa. At baka habulin ng mga pinagkakautangan mo ang pera kapag pumasok na sa account natin. Paliwanag ni Himig na parang isang inosenteng asawa na nag-aalala sa asawa. Kinabahan si Sigwa. Totoong may utang siya. Paano natin gagawin? Sabi ni attorney, may isang paraan para maprotektahan ng pera. Sabi ni Himig, tinitingnan si Sigwa ng diretso sa mata. Kailangan nating mag-file ng annulment, pero kunwari lang. Annulment? Gulat na tanong ni Doña Balara. Opo, Nay. Isang technical annulment lang daw. Para sa papel, hiwalay tayo. Para kapag pumasok ang pera sa pangalan ko, hindi ito pwedeng habulin ng mga creditor mo. At kapag safe na ang pera, pwede naman tayong magpakasal ulit. Napaisip ng malalim si Sigwa. Annulment. Kung pumayag siya, mawawala ang karapatan niya sa pera. Pero kung hindi, baka hindi pumirma si Himig. At para mapabilis ang proseso, dagdag ni Himig, in-include na rin ni attorney dito ang isang waiver of custodial rights para hindi na madamay ang bata sa gulo ng papeles. Temporary lang naman lahat. Inilabas ni Himig ang mga dokumento, isang petition for annulment at isang papel na nagsasabing isinusuko ni Sigwa ang karapatan sa bata. Tinitigan ni Sigwa ang mga papel. Ang utak niya ay umiikot. 50 milyon. Ito na ang katuparan ng lahat ng pangarap niya. Bahay, kotse, babae. Konting pirma lang. Sigurado ka ba dyan, Himig? Alanganing tanong niya. Baka lokohin lang tayo ng abogadong yan. Bakit naman niya tayo lolokohin? Siya pa nga ang nakahanap ng buyer. Sagot ni Himig. Tiwala ako sa kanya. Ikaw ba, Sigwa? Wala kang tiwala sa akin? Iyon ang tanong na nagtulak kay Sigwa. Ang ego niya, ang pag-aakala niyang kaya niyang paikutin si Himig sa palad niya. Siyempre may tiwala ako sa iyo, Hon. Mabilis na sagot ni Sigwa. Kinuha niya ang ballpen. Para sa pamilya natin to, para sa kinabukasan natin. Sa harap ni Himig at ni Doña Balara, walang pag-aalinlangang pinirmahan ni Sigwa ang lahat ng dokumento. Bawat lagda ay parang isang hampas ng martilyo sa sarili niyang kabaong. Nang matapos siya, ngumiti siya ng malapad. Ayan, okay na. Bukas, milyonaryo na tayo. Tumayo si Himig. Kinuha niya ang mga folder. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala. Napalitan ito ng isang ekspresyon na hindi pa kailanman nakita ni Sigwa. Isang malamig, mapanghusgang tingin. Anong problema, Hon? Tanong ni Sigwa. Biglang kinabahan. Hindi sumagot si Himig. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Sa gate, naghihintay na ang itim na Land Cruiser ni Banoy. Sumunod si Sigwa at Doña Balara. Nagtataka. Saan ka pupunta? Gabi na. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Bumaba si Attorney Banoy Magtanggol. Suot ang kanyang power suit. Magandang gabi, Mr. Salcedo. Bati ni Banoy, kinuha ang mga folder mula kay Himig. Salamat sa iyong kooperasyon. Teka, sino ka ba talaga? Bakit aalis si Himig? Naguguluhang tanong ni Sigwa. Ngumiti si Banoy, isang nangiti ng tagumpay. Ako ang matagal mo nang kinalimutan na kapitbahay, Sigwa. At ang kliyente ko, si Miss Himig Dalisay, ay hindi po nagbebenta ng lupa. Itinaas ni Banoy
ang isang kopya ng tiket sa loto. Dahil siya po ang nanalo ng 250 milyong piso sa loto noong isang buwan. Natigilan sina Sigwa at Doña Balara. Ang kanilang mga panga ay halos bumagsak sa lupa. Hindi sila makapaniwala. At ang mga dokumentong pinirmahan mo, dagdag ni Banoy. Hindi po yan technical annulment. Legal at binding po yan. At isinuko mo na rin ang lahat ng karapatan mo kay Baby Aki. Wala ka na ng habol, kahit isang sentimo. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Sigwa mula kay Banoy sa tiket at kay Himig. Ang utak niya ay hindi maproseso ang lahat. Ang 50 milyon ay pain lang pala. Ang totoong premyo ay 250 milyon. At pinakawalan niya ito. Himig, halos pabulong na tawag ni Sigwa. Hindi mo ito magagawa sa akin. Asawa mo ako. Humarap si Himig. Ang mga mata niya ay tuyo na sa luha, pero puno ng lakas. Hindi na ngayon, Sigwa. Mariing sabi ni Himig. Pinirmahan mo na ang katapusan mo. At ako, sisimulan ko pa lang ang buhay ko. Pumasok si Himig sa loob ng sasakyan. Isinara ni Banoy ang pinto. Habang paalis ang Land Cruiser, naiwan sina Sigwa at Doña Balara na parang mga estatuang binuhusan ng malamig na tubig, nakatingin sa kanilang nawalang kayamanan. Ang katahimikan na naiwan sa pag-alis ng Land Cruiser ay mas nakabibingi kaysa sa sigawan. Si Sigwa at Doña Balara ay nanatiling nakatayo sa labas, hindi makagalaw. Ang katotohanan ay parang isang malaking bato na bumagsak sa kanilang mga ulo. 250 milyong piso. Hindi 50 milyong piso. 250 milyong piso. Ang unang kumilos ay si Doña Balara. Bigla itong napasigaw na parang nasisiraan ng bait. Hayop ka, Sigwa! Tanga! Bobo! Sigaw ng Donya habang pinaghahampas ang anak. Pinakawalan mo ang pera. Ang yaman na sana natin. Kasalanan mo to. Kung hindi mo siya sinaktan, kung hindi mo siya pinalayas, sa atin pa rin siya. Tama na. Paano ko malalaman? Sigaw pabalik ni Sigwa. Tinutulak ang ina. Ang utak niya ay gulong-gulo. Naghahanap ng masisisi. Ikaw ang nagtulak sa akin na apihin siya. Sabi mo palamunin lang siya. Dahil akala ko basura siya. Hindi ko alam na ginto pala ang tinatapon ko. Nag-away sila na parang mga aso't pusa sa gitna ng kalye. Ang kanilang mga sigaw ay puno ng pagsisisi at kasakiman. Pero huli na ang lahat. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang bangungot. Habang nag-aagahan sila ng natirang pagkain mula kagabi, may kumatok sa pinto. 2 malalaking lalaki na nakasuot ng itim na jacket. Mga bouncer mula sa kasino. Sigwa Salcedo? Tanong ng isa. May utang ka pa sa amin na 5 milyong piso. Sabi ng boss namin, bayaran mo na ngayon. Namutla si Sigwa. Wala akong pera. Sa susunod na linggo. Wala nang susunod na linggo, sabi ng bouncer. Pero sabi ni boss, may bagong may-ari na raw ang utang mo at gusto kanyang makausap. Mula sa likod ng mga bouncer, lumabas si attorney. Banoy magtanggol, bitbit ang isang folder. Magandang umaga. Kalmadong bati ni Banoy. Ang kliyente ko? Si Miss Himig Dalisay. Ang bumili ng lahat ng pagkakautang mo, Mr. Salcedo. At ayon sa kontrata, kung hindi ka makakabayad ngayon, ang bahay at lupa na ito ang magiging kabayaran. Napahawak sa dibdib si Doña Balara. Hindi pwede, bahay ko to. Pamana to ng asawa ko. Hindi na po sa inyo, ma'am, sagot ni Banoy. Sabay pakita ng isa pang dokumento. Naisangla po ito ni Mr. Salcedo, 2 taon na ang nakalipas. At ang kliyente ko na rin po ang bagong may-ari ng mortgage. Doon na napagtanto ni Doña Balara. Ang perang ginamit ni Sigwa sa sugal at pambabae ay galing sa pagsasanla ng mismong bahay nila. Wala na silang nagawa, kundi panoorin ang mga tauhan ni Banoy na nagsimulang maghakot ng kanilang mga gamit palabas ng bahay. Ang mamahaling sofa, ang TV, ang mga muebles,
Lahat ay inilabas sa kalye. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Marikit, pero hindi para makidalamhati. Nakasakay na siya sa isang bagong motorsiklo, may angkas na ibang lalaki. Huminto siya sa tapat ni Sigwa. "Oh, anong nangyari, babe?" Mapanuyang tanong ni Marikit. "Akala ko ba milyonaryo ka na? Mukhang basurero ka na ngayon ah. Umalis ka dito." Sigaw ni Sigwa. Tumawa si Marikit. "Swerte ko na lang at sinampal mo ako. Dahil doon, nakahanap ako ng mas mayaman sa'yo. Salamat ha, at good luck sa pagiging pulubi." Pinaharurot ni Marikit ang motor paalis. Iniwan si Sigwa na lalong miserable. Nang halos wala ng laman ng bahay, naiwan sina Sigwa at Doña Balara sa gitna ng sala. Walang upuan, walang gamit. Tanging ang alingawngaw ng kanilang mga kabiguan. Biglang tumakbo si Sigwa palabas. May naisip siyang isang huling paraan. Ang alas niya, ang anak niya. "Si Aki!" Sigaw niya. "Kung makukuha ko ang bata, babalik sa akin si Himig." Mapipilitan siyang ibigay ang pera. Tumakbo siya papunta sa bahay ni Tia Ginhawa na parang isang hayop na nasusukol. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Pero pagdating niya doon, hinarang siya ng 2 security guard na pinost ni Banoy. "Bawal po kayo pumasok, sir," sabi ng gwardiya. "Anak ko ang nasa loob. Karapatan ko yan." Sigaw ni Sigwa, sinusubukang manulak. "Wala na po kayong karapatan, sir," sagot ng gwardiya. "Ayon sa papeles na pinirmahan nyo, isinuko nyo na ang lahat ng custodial rights nyo." Sa sobrang desperasyon, sinubukan ni Sigwa na umakyat sa bakod. Nagwala siya. Nag-amok. Sumisigaw ng kung ano-ano. Ito ang huling eksena na nakita ni Doña Balara bago siya mawalan ng malay sa kalsada dahil sa high blood. Ang kanyang anak, ang kanyang prinsipe, ay kinaladkad ng mga pulis na dumating. Sinisigawan ang pangalan ng babaeng minsan niyang tinawag na basahan. Si Sigwa ay nakakulong na ngayon, hindi lang dahil sa pagwawala, kundi dahil sa mga kasong isinampa ni Himig, physical abuse, economic abuse at attempted kidnapping. Ang dating hari ng Barrio Agos Liwanag ay isa na ngayong bilanggo. Ang dating donya ay nasa isang charity ward ng ospital. Ang kanilang pagbagsak ay kasing bilis at kasing bagsik ng bagyong Sigwa na ipinangalan sa kanya. Isang linggo pagkatapos ng kaguluhan, bumisita si Himig sa kulungan. Hindi siya nag-ayos. Simpleng blusa at pantalon lang ang suot niya. Pero ang aura niya ay ibang-iba na. May kapayapaan sa kanyang mga mata, isang kapayapaan na hindi mabibili ng pera. Dinala siya ng pulis sa visitation area. Doon, sa likod ng rehas na bakal, nakaupo si Sigwa. Ang dating mayabang at makisig na lalaki ay wala na. Ang pumalit ay isang taong payat, magulo ang buhok, at may pasa sa muka galing sa pakikipag-away sa loob. Ang mga mata niya ay walang buhay. Nang makita niya si Himig, bigla itong nagkaroon ng enerhiya. Tumayo ito at lumapit sa rehas. "Himig, buti dumating ka," sabi ni Sigwa. Ang boses ay desperado. "Patawarin mo na ako. Pakiusap. Bawiin mo ang kaso." "Hindi ko na uulitin. Mahal kita, Himig. Mahal na mahal kita." Tinitigan lang siya ni Himig, walang emosyon. "Naaalala mo ba nung gabing isinilang ko si Aki? Sigwa?" Mahinang tanong ni Himig. "Tumawag si Tia Ginhawa sa'yo. Sinabi niyang dinudugo ako. Pero anong sabi mo? Huwag siyang maarte. Umuwi na siya." Napalunok si Sigwa. "Naaalala mo ba nung bumalik ako galing ospital?" Patuloy ni Himig. "Lumuhod ako sa'yo. Nagmakaawa ako na patuluyin mo ako kahit sa sahig lang, pero itinulak mo ako, palabas sa ulan. Sabi mo, hindi mo anak si Aki kung pabigat lang siya. Lasing lang ako noon, Himig. Hindi ko sinasadya. Hindi, Sigwa." Putol ni Himig, ang boses ay matatag. "Hindi alak ang nagsalita noon. Ikaw yon, ang tunay na ikaw. Ang ikaw na walang pakialam kung mamatay ako. Basta wag lang maistorbo ang kasiyahan mo." Yumuko si Sigwa. Wala na siyang maisagot. "Nandito ako, hindi para makipag-away.
sabi ni Himig. Nandito ako para magpaalam, para sabihin sa'yo na pinapatawad na kita. Nag-angat ng tingin si Sigwa, may pag-asa sa mata. Talaga? Palalayain mo na ako? Pinapatawad kita, Sigwa. Paglilinaw ni Himig. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Pinapatawad kita para mapalaya ko na ang sarili ko sa galit. Para makapagsimula na ako ng bagong buhay kasama ang anak ko nang walang dalang bigat sa puso. Pero hindi ibig sabihin noon ay hahayaan kitang makalaya. Kailangan mong pagbayaran ang ginawa mo. Hindi sa akin, kundi sa batas. Ito ang hustisya. Tumulo ang luha sa mga mata ni Sigwa. Sa wakas, naintindihan niya, tapos na. Huwag kang mag-alala. Huling sabi ni Himig. Hindi ko ipagdadamot sa'yo si Aki. Kapag lumaki na siya at gusto kanyang makita, papayagan ko siya. Pero ikaw ang kailangang magpatunay na karapat-dapat kang tawaging ama. Tumalikod si Himig at nagsimulang maglakad palayo. Himig! Sandali! Huling sigaw ni Sigwa. Saan ka pupunta? Huminto si Himig, ngunit hindi na lumingon. Sa lugar kung saan ang pagmamahal ay hindi sinusukat sa pera. Sagot niya. Sa lugar kung saan ang yaman ay kapayapaan. Umalis si Himig ng kulungan na gumaan ang pakiramdam. Sa labas, naghihintay si Banoy, nakasandal sa kanyang sasakyan. Okay ka lang? Tanong ni Banoy. Ngumiti si Himig, isang tunay na ngiti. Okay na okay? Saan na tayo? May gusto akong ipakita sa'yo, sabi ni Banoy. Pinagbuksan siya ng pinto. Nag-drive sila papunta sa isang lugar sa Barrio Agos Liwanag. Isang lumang gusali na for sale. Pero ngayon, may malaking banner sa labas. Soon to open. Kalinga Foundation. A shelter for mothers and children. Malapit ng buksan. Pundasyon Kalinga. Isang kanlungan para sa mga ina at anak. Ito ang simula. Himig, sabi ni Banoy. Gagamitin natin ang biyaya na natanggap mo para tulungan ang mga babaeng katulad mo. Para walang nang himig ang kailangang lumuhod at magmakaawa. Para lang sa isang bubong. Napaluha si Himig, pero sa pagkakataong ito, luha ito ng kaligayahan. Tiningnan niya si Banoy, ang lalaking naging sandalan niya, ang kanyang tagapagtanggol. Nakatayo sila sa ilalim ng papalubog na araw. Ang hangin mula sa dagat ay sariwa at malinis. Banoy, bulong ni Himig, posible pa kayang sumaya ulit ako? Hindi sumagot si Banoy. Sa halip, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Himig. Ang hipo nito ay mainit at puno ng respeto. Hindi mo kailangang sagutin ngayon, Himig, sabi ni Banoy. Ang mahalaga, malaya ka na at nandito lang ako, maghihintay. Tumingin si Himig sa malawak na karagatan. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kinabukasan at ito ay kasing liwanag ng pag-asa. 5 taon ang lumipas. Ang dating maingay at magulong Barrio Agos Liwanag ay nagbago na. Sa gitna nito, nakatayo ang isang magandang 2-story building na may pangalang Kalinga Cafe. Hindi lang ito isang coffee shop. Ang second floor nito ay ang opisina ng Kalinga Foundation at ang likod nito ay isang ligtas na bahay ampunan para sa mga inang biktima ng pang-aabuso. Sa loob ng cafe, abala ang mga tao. Ang amoy ng bagong timplang kape at sariwang baked goods ay naghahalo sa masayang tawanan ng mga customer. Ang manager ng cafe ay walang iba kundi si Tia Ginhawa na mukhang bumata ng 10 taon. Ang mga staff niya ay mga nanay na tinulungan ng pundasyon, binigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Sa isang sulok, malapit sa bintana na tanawang dagat, nakaupo si Himig. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko at takot. Ang Himig ngayon ay isang confident at eleganteng babae. Suot niya ay isang simpleng puting bestida, pero ang nanangiti niya ang pinakamahal niyang alahas. Mommy, look! Tumingin siya sa kanyang tabi.
Isang 5 taong gulang na batang lalaki ang nagpapakita sa kanya ng drawing. Ito si Aki, isang bibo, matalino at masayahing bata. Ang kanyang buong mundo. Wow, that's a beautiful drawing, anak. Puri ni Himig. Is that a big eagle? Yes, Mommy. It's Tito Noy. He's strong like an eagle and he protects us. Masiglang sagot ni Aki. Napangiti si Himig. Mula sa bintana, nakita niyang paparating si Banoy. Hindi na ito laging nakasuot. Ngayon, nakasuot lang ito ng simpleng polo shirt at maong. Bitbit ang isang bola ng basketball. Tito Noy! Sigaw ni Aki at tumakbo papalabas para salubungin si Banoy. Agad siyang binuhat ng abogado at ikinarga sa balikat. Lumabas si Himig para salubungin sila. Ang eksena ay parang isang perpektong larawan ng pamilya. Hi! Bati ni Banoy. Ibinababa si Aki. Mukhang masaya ang mga boss ko ngayon, ha? Siyempre, sagot ni Himig. Anniversary ng Kalinga Cafe ngayon. Happy anniversary, sabi ni Banoy at may iniabot na isang maliit na paper bag. Binuksan ito ni Himig. Sa loob, may isang maliit na cupcake na may isang kandila. Walang mamahaling regalo, isang simpleng cupcake lang. Pero para kay Himig, ito ang pinaka-sweet na bagay sa mundo. Thank you, sabi niya. At sa isang iglap na walang sino man ang nakatingin, hinalikan niya si Banoy sa pisngi. Namula ang abogado na kahit gaano kagaling sa korte ay laging natatameme pagdating kay Himig. Sa loob ng 5 taon, nanatili si Banoy sa tabi niya. Hindi bilang manliligaw na mapilit, kundi bilang isang kaibigan, isang partner, isang tagapagtanggol. Hinintay niya si Himig na maghilom. Hinintay niya na maging buo ulit ito ng mag-isa. Tumingin si Himig sa paligid. Nakita niya ang mga nanay na masayang nagtatrabaho. Nakita niya ang mga batang ligtas na naglalaro sa maliit na playground sa tabi ng cafe. Nakita niya ang kanyang anak na tumatawa. Nakita niya ang lalaking nagturo sa kanya kung ano ang tunay na pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi nananakit, kundi nag-aalaga. Naalala niya ang 250 milyong piso. Ang perang yon ay hindi nagbigay sa kanya ng kaligayahan. Binigyan siya nito ng kalayaan. Kalayaan na pumili ng buhay na gusto niya. Kalayaan na tumulong sa iba. At kalayaan na magmahal muli sa tamang paraan. Hinawakan niya ang kamay ni Banoy. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito binitawan. Tara, sabi ni Himig. Uwi na tayo. Ang tayo na yon ay ang pinakamatamis na musikang narinig ni Banoy sa buong buhay niya. Habang papalubog ang araw sa Baryo Agos Liwanag, naglakad sila pauwi. Isang babaeng natagpuan ng kanyang lakas, isang lalaking naghihintay ng may pag-unawa, at isang batang simbolo ng kanilang bagong simula. Ang tunay na yaman na tuklasan ni Himig ay hindi ang perang nasa bangko, kundi ang kapayapaan sa puso at ang pamilyang pinili mong buuin. At dito po nagtatapos ang kwento ni Himig. Isang kwentong nagpapatunay na ang buhay ay parang dagat. Minsan maalon, minsan mapanganib, pero laging may dalang pag-asa sa bawat pagsikat ng araw. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwentong ito ay simple lang po. Ang pinakamalaking paghihiganti sa mga taong nanakit sa atin ay hindi ang gumanti ng kasamaan, kundi ang piliing maging masaya at mabuhay ng mapayapa. Ang kapatawaran ay hindi para sa kanila. Ito ay regalo natin sa ating sarili para tuluyan na tayong makalaya sa sakit ng nakaraan. Tandaan po natin, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa kapayapaan ng ating puso at sa pagmamahal ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa atin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Himig. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod?
I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.